Man, hindi lang magpagawa kasi ng kanal, ng kalsada, ng eskinita, ng covered court at barangayol. Ang talagang trabaho niya ay magpasa ng batas na talagang makikinabang ay ang kabuuan ng mga mamamayan. At saka may long-term impact sa kaunlaran ng ating lugar. Nabanggit sa panayam ni Pakil Municipal Mayor at Lakas CMD Laguna Provincial Chairman Vince Soriano na wala pang formal na opisyal o kandidata na inaanunsyo ang partido. Bagkos ay bukas ang partido sa mga nagnanais na maging kasapi nito. Well, sa ngayon, officially wala pang kandidato o mga kandidato ang Partido Lakas. Siyempre may mga incumbents dito na miyembro ng Partido Lakas, pero kung katanungan mo, meron na ba talagang opisyal na kandidata ang Partido Lakas? Wala pa. Malalaman lang naman natin talaga kung may kandidato ka ng official pag nag-file na ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo ngayon darating na 2025 election. So nililinaw ko at ang Partido Lakas, na kung saan ako ang provincial chairman, open kami na tumanggap sa mga interesado na mga maging kasapi ng aming partido. So as to kung sino yung mga magiging official na candidate natin sa probinsya, mula sa governor pababa, malalaman lang natin yan once nag-issue na tayo ng Certificate of Nomination. So at nag-file na sila ng Certificate of Candidacy nila. Naibahagi rin ni Mayor Vince na ang kaunlaran ng bayan ng Pakil ay nais niyang dalhin sa ika-4 na distrito. Gayon din ang agarang rehabilitasyon ng Laguna de Bay. Binabalikan ko lang yung mga leader ko nung ako ay bukal pa. Kasi remember, naging board member ako noong 2001 to 2004 at the age of 24. At natutuwa naman ako sapagkat natatandaan na pa rin nila ako at nagpe-pledge naman sila ng suporta sa akin. So, pero siyempre, aminin ko na napakahirap na muling bumalik sa politika ng distrito sapagkat halos 2 dekada ako nawala sa distrito natin. At ang huling pag-ikot ko sa distrito ay nung ako ay bumaba na board member noong 2007. Tapos after that ay wala na. Next kong balik sa politika ay dito na sa bayan ng Pakil. So napakahirap talagang magpakilala uli, pero I think ito ay challenge para sa akin. Alam niyo, hindi naman dahil mahirap isang bagay hindi natin ito gagawin. Talaga mahirap, pero kinakailangan nating gawin to. At natutuwa lang ako sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag yung uri ng kaunlaran meron kami sa Pakil ngayon na posible pa lang isa sa pinakamahirap na bayan ay umunlad na mabilis na kung saan talaga nakakatugon to sa pangangailangan ng mga mamamayan. So kinukwento lang natin to sa mga tao at nasa tao na yan kung gusto nila na yung uri ng serbisyo na ginawa ko sa Pakil na mapalagay din o magawa ko rin sa iba't ibang bayan dito sa distrito. Actually, hindi lang sa distrito natin because if you become congressman, ang ideas mo na ipapasa mga batas will actually affect the entire country. So yun yung natin, yun yung ating nais. Na dapat nating gawing batas, syempre ayusin na natin ang Laguna de Bay. For so long na naandyan sila sa ating national government, ano na nangyari? Nasasabi nila kahit may idea sila pero hindi na i-implement. So you need a representative na makakapag-argue, makakapag-debate dyan sa Kongreso to ensure na a law will be passed that will ensure the rehabilitation of Laguna de Bay once and for all. Kasi nung bata ako, nagdadive ako dyan, naglalangoy kami dyan at walang kaproblema. Ngayon ka dumay, lulubog ka sa burak. So panahon na i-dredge ang Laguna de Bay. Ngayon, ang idea dyan kung bakit kailangan i-rehabilitate dyan, i-dredge, palalimin ang Laguna de Bay, sapagkat pag mas malalim yan, ang mangyayari dyan, magre-residue water kasi pag hinukay mo dyan, bababa yung tubig. Pag bumaba ang tubig at nagbagyuhan, mas malaki yung kapasidad ng Laguna de Bay to hold water. Ang ibig sabihin niyan, mamimitigate o mababawasan ang malawakang pagbaha. Hindi lamang dito sa Santa Cruz, hindi lamang dyan sa Lumban, hindi lamang dyan sa Pila,
kundi sa buong Laguna de Bay region, even in Metro Manila. So I think ang kailangan siguro natin ay pagtuunan ng pansin yan. So pag-upo ko, kung sakali ako'y pagtitiwalaan na ikapat na distrito, yun ang una kong tututukan, ma-rehabilitate ang Laguna de Bay. Actually, hindi kami masyadong apektado rito kasi alam niyo naman ang Pakil, hindi naman kagaya na ibang bayan katulad ng Mabitak, ng Siniluan, na grabe ang pagbabaha. Pero gayon pa man, ang pinaka-importante dyan, kasi lahat naman tayo magkakaugnay, so dapat magtulungan talaga. Ang problema, wala kasi nagpupush na talagang yun ang tututukan eh. Ang trabaho ng congressman, hindi lang magpagawa kasi ng kanal, ng kalsada, ng eskinita, ng covered court at barangayol. Ang talagang trabaho niya ay magpasa ng batas na talagang makikinabang ay ang kabuuan ng mga mamamayan. At saka may long-term impact sa kaunlaran ng ating lugar.